Ang diwata ng kagandahan. Isang araw, may isang napakagandang babae na nagngangalang Parita. Siya'y masasabi mo isang napakagandang dilag dahil sa kanyang ayos na makukutis na balat, hugis ng kanyang katawan, kanyang mahabang buhok, at ang kanyang maaamong mukha na sa unang tingin mo pa lamang ay mabibighani ka. Ngunit, may isang pang-ordinaryong binatang lalaki na nanliligaw sa kagubatan kung saan nakatira ang diwata. Kung ikukumpara ang lalaki sa diwata, ay hindi sila magkakapareho. Sapagkat, ang binata ay isang makasalanang tao, isa siyang magnanakaw doon sa kanilang bayan at hindi niya nirerespeto ang kanyang mga kanayon. Kilala rin siya sa pagiging maingay na tao at mayabang sa kanilang lugar. Napadaan ng binata at nakita ang dalagang natutulog sa isang bato na nakapalalim sa puno ng akasya. Kaya naman, nabighani ang binata sa dalaga at hinawakan niya ang mukha nito at biglang nagising ang dalaga at nagulat ito nang ikinagulat din ng binata ay naging bato ito. Batid ng binata. "Oh Diyos ko, ano nangyari? Ano ang aking gagawin?" Nag-isip ang binata hanggang sa nakita niya ang batong hinihigaan ng dalaga. Tumabi siya roon at laking gulat niya na naging isang matanda ito. Ang matandang ito ay ang reyna ng mga diwata at kinausap ng binata ang reyna. "Mahal na reyna, ano po bang pwede kong gawin upang bumalik sa dati anyo ang dalaga?" Tanong ng binata. Batid ng reyna. "Kailangan mong gumawa ng 5 mabubuting bagay upang iligtas siya. Alam kong ikaw ay makasalanang tao dahil ikaw ay ordinaryong walang tama kumpara sa amin. Kaya, upang maitama mo ang iyong kamalian, ikaw ay gagawa ng 5 kabutihan upang ikaw ay maging mabuting Samaritano. At bukod doon, ay mailigtas mo ang diwata ng kagandahan." Saad naman ng reyna. "Mahal na reyna, ano po ba ang dapat kong gawin?" Tanong ng binata. "Kailangan mong gumawa ng mabuting gaya ng hindi paggalaw sa tao, bagay na walang permiso. Kailangan mong maging tahimik at lalo na maging mapagkumbaba kung ikaw ay bago sa isang lugar dahil baguhan ka lamang dito. Lalo na, kailangan mo irespeto ang bawat diwatang makakasalamuha mo dito. Kailangan mo suruin at alamin kung saan ka pupunta at panghuli, kailangan mong malalig sa Diyos upang gabayan ka at itama ang direksyon ng iyong buhay." Simula noon, ginawa ng binata ang sinabi ng reyna, kaya naman ay nasa tamang direksyon ng kanyang buhay at bumalik sa dati ang anyo ng magandang dalaga. At ang binata ay humingi ng pasensya sa dalaga at binigyan ng diwata ng kagandahan ang binata ng isang ordinaryong babae at napakaganda nito. At sila ay kinasal at namuhay na mapayapa.